News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ng ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon na Lunes. At ngayon ay October 17, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras ihatid namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa. At sa ibaling dagat, ganyan pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niyang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Higit kalahating milyon bumuhos sa Iglesia Rally. Todo Balita. Pangulong Marcos nakatutok sa INC Rally. Todo Balita. Mga pulis, bawal ang takutan, sakitan sa rally ayon kay General Nartates. Todo Balita. Ebidensya kay dating Senator Poe mahina ayon kay Senator Lacson. Todo Balita. Sa ating balita sa ibaling dagat, oil export ng Russia na awat sa Ukrainian attack. Todo Balita. Sa balitang lokal, Christmas Village ng Pamilyang Arenas sa Malasiki muling binuksan, nagliwanag sa barangay ng Kapian. Todo Balita. Malakas na pagsabog naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Dagupan kahapon ng hapon. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Lady Bulldogs may bagong misyon sa UAAP. Todo Balita. At ngayon, sa detalye na ating mga balita, mahigit kalahating milyon ang bilang ng mataong dumagsa sa Quirino Grandstand sa Rizal Park o mas kilalang Luneta sa lungsod ng Maynila kaugnay ng kilos protesta na inilunsad na Iglesia ni Cristo laban sa katiwaliang nabunyag sa gobyerno. Mas mataas umano ito kumpara sa humigit kumulang 50,000 na nakisa sa trillion peso march na ginanap kasabay ng ika-53rd anniversary ng deklarasyon ng martial law noong September 21. Punong-puno ang Quirino Grandstand at halos naging kulay puti ang paligid dahil sa mga nakakaisang nagsuot ng puting t-shirt na may temang Transparency for a Better Democracy. As of 6 p.m. Linggo, November 16, umabot na sa 650,000 ang tinatayang bilang na mataong dumagsa sa Quirino Grandstand para sa peace rally na inorganisa ng INC. Mahigpit na sinusubaybayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang demonstrasyon na inorganisa ng Iglesia ni Cristo nitong linggo. Ayon kay Acting Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, nasa Malacanang ang Pangulo at minomonitor ang nasabing rally kahapon. Noong Biyernes pa inanunsyo ng Malacanang na hihigpitan ang seguridad sa loob at labas ng Malacanang complex na nakatakdang 3 araw na kilos protesta. Sa ngayon o kahapon nakaalerto ang security sector dahil sa ulat na posibleng may manubotahe sa peaceful rally ng INC. Patuloy naman ang panawagan ng pamahalaan ng kahinahunan dahil may mga hakbang na para mapanagot ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sa kaugnay na balita ay nataasan ni Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na nagbabantay sa mga kilos protesta kontra katiwalian na huwag abusuin ang kanilang kapangyarihan laban sa mga sibilyan. Ayon kay Nartates, hindi sinanay ang mga pulis para lang gamitin ang kanilang otoridad sa pananakot at pananakit sa mga sibilyan. Pinaalala ni Nartates sa mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance at hanggat maaari, iwasan gumamit ng dahas maliban anya kung kinakailangan ng gawin ito laban sa mga baluktot mag-isip na parte ng freedom of expression ng karahasan.
Biyernes, November 14 pa lang na itaas ng PNP ang highest alert status nito para sa 3 araw na prayer rally ng Iglesia ni Cristo sa Rizal Park. May hiwalay din kilos protesta ng United People's Initiative sa Quezon City. Mahina umano ang ebidensyang nag-uugnay kay dating Senator Grace Poe sa talamak na katiwalian hinggil sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, partikular ang mga GOES at substandard na mga flood control projects. Ito ang inihayag na Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kaugnay sa isinawalat ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kung saan ay kasama sina Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Mark Villar at mga dating senators na Bong Revilla at Nancy Binay na umano'y tumanggap ng porsyento sa mga proyektong pang-infrastruktura. Magugunita na sinabi ni Bernardo sa pagdinig ng komite na nakipag-usap-anya sa kanya ang isang J.Y. De La Rosa na staff member ni Poe kaugnay sa 500 million pesos na proyekto kung saan kinolekta naman ng isang Mrs. Patron ang 20% para sa senadora sa Diamond Hotel. Hindi kumbinsido si Lacson sa ilang mga sinumpaang testimonya ni Bernardo na nagbanggit sa pangalan ni Senator Poe. Samantala, binunyag din ni dating Ako Bicol Representative Elizalde ko na napunta lahat kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez ang 56 bilyong kickback mula sa mga manuwalyang flood control project ng DPWH sa Bulacan. Ginawa ni ko ang pagsisiwalat sa ikatlong yugto ng kanyang video na ipinost sa kanyang Facebook account nitong linggo, November 16. Sinabi ni ko na marami pa siyang handang isiwalat. Ayon kay ko, mali ang datos na binahagi ni na dating DPWH sa Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure kung saan tinatayang aabot sa 21 billion ang posibleng kickback na natanggap umano niya. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion, hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez napunta lahat, wika ni ko. Ibinahagi ni ko na mayroong banta sa kanyang buhay. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na araw. Konting pasensya na po. Sana po hindi nila ako mapatay bago ko may labas ang lahat ayon pa sa kanya. Inihayag ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza na isusumitan na nila sa Department of Transportation ang isang pisong hirit na dagdag pasahe ng mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Mendoza, ang nasabing rekomendasyon ay bunsod ng masusing pagsusuri sa mga datos kung saan ipinapaubaya na ang desisyon sa DOTR. Paliwanag ni Mendoza, ikinukonsidera ng LTFRB ang tumataas na presyo ng krudo at operasyon ng kanilang isinasagawang pagsusuri. Labatid na matagal nang isinusulong ng iba't ibang transport groups ang panukalang 1 peso provisional fare hike kasunod ng bagsirit ng presyo ng langis noong August 2025 sa merkado. Posibleng magbago muli ang mukha ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umugong na pagsibat ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa ulat ng politiko, si Finance Secretary Rap Recto ang nangungunang kandidato para palitan si Bersamin habang si Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, ang posibleng pumalit sa pwesto ni Recto sa Department of Finance. Lumakas naman ang posibilidad ng pagsibat ni Bersamin matapos ang pagpanaw ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na itinuturing na pinakamalakas niyang taga-suporta. Kung sakaling maupo si Recto bilang Executive Secretary, sigaw naman ang tila natural na susunod sa DOF. Simula nang pumasok sa administrasyon noong 2024, tahimik ngunit malakas ang naging papel ni Go bilang tagapayo sa ekonomiya. Inanunsyo ng Supreme Court nitong Sabado na nasa 26 na regional trial courts sa 6 na rehiyon sa bansa ang itinalaga bilang anti-graft courts. Ayon sa Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, kinabibilangan ito ng 5 regional trial courts sa National Capital Region, 5 sa Region 3, 4 sa Region 4A, 4 sa Region 5, 4 sa Region 7 at 4 sa Region 11. Sa isang pahayag, sinabi ng Supreme Court na ito ay alinsunod sa Republic Act 10660, isang hakbang na nagpapalawak ng jurisdiksyon ng Regional Trial Court upang isama ang mga kaso sa ilalim ng mga batas laban sa katiwalian.
Ang anti-graft courts ay eksklusibong didinig at magdidesisyon sa mga kasong may kaugnayan sa korupsyon na nag-uugat sa infrastructure projects. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Pansamantalang tumigil ang pag-export na langis mula sa port ng Novorossiysk sa Russia matapos itong targetin ng Ukraine gamit ang missile at drone. Ayon sa mga source, naapektuhan ng higit kumulang 2% ng global oil supply. Isa rito ang pinakamalaking pag-atake sa oil infrastructure ng Russia nitong nagdaang buwan. Layunin ng Ukraine na pahinain ang kakayahan ng Moscow na tustusan ang digmaan sa pamamagitan ng pagtama sa mga refinery at pasilidad na may kinalaman sa langis. Dahil sa pangamba ng kakulangan sa supply, umangat na higit 2% ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Patuloy ding tinatarget ng Ukraine ang ibang pasilidad gaya ng mga daungan at pipeline systems ng Russia. Kinumpirma ng Ukrainian General Staff na gumamit sila ng Neptune cruise missiles at iba't ibang uri na strike drone sa pag-atake. Ayon pa sa kanila, tinamaan din ng hiwalay na operasyon ang isang refinery sa Saratov at isang fuel depot sa Angels. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Malasiki, muling nagliwanag simula kagabi ang tanyag na Christmas Village sa Arenas Farm ni na dating Deputy Speaker Rosemary Baby Arenas at 3rd District Congresswoman Rachel Arenas sa barangay ng Kapian, Malasiki. Ito ay taunang tradisyon ng pamilya Arenas bilang espesyal na handog sa kanilang mga kababayan at sa mga bisitang mula sa karatig bayan na naghahanap ng masayang mapupuntahan tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Congresswoman Rachel Arenas, patuloy nilang iniimbitahan ang mga dati nang tumatangkilik sa Christmas Village maging ang mga unang beses pa lamang nabibisita na makiisa sa selebrasyon at gawing mas makulay ang Pasko. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ng bawat isa, naway magsilbing pahinga at kasiyahan sa ating lahat ang Christmas Village. Naway makabuo muli ng masasayang alaala ang bawat pamilyang dadalaw, pahayag ni Arenas. Isang malakas na pagsabog sa Barangay Tabang Dagupan na yumanig sa iba't ibang bahagi ng siyudad kahapon bandang alas 3:40. Kritikal ang isang individual na nasabugan sa naganap na pagsabog at isang senior citizen na nasa malapit sa lugar ng pagsabog ang apektado sa lakas ng impact. Ayon kay Angel Avalos, isang residente ng Barangay Tabang, hindi nila alam at walang nakikitang ebidensya na mayroong factory o paggawaan ng firecrackers sa paputok ang bahay na sumabog. Sa lakas ng impact, nagkalat ang mga materyales na ginagamit sa paputok. Maraming bahay din ang naapektuhan at nabasag ang masalamin ng kanilang mga bintana. Ayon sa mga residente, may kasunod pang tunog na parang paputok o fireworks matapos ang pangunahing pagsabog. Sinabi ni Tabang Punong Barangay Mark Gomez, hindi nila alam na may paggawaan ng paputok sa kanilang barangay. Aniya magsilbisa ng aral ito sa mga nagbabalak gumawa pa ng paputok at nanawagan na ipaalam sa mga otoridad upang maging ligtas ang kanilang mga paggawaan. Sa bayan ng Basista, inumpisahan kahapon ang pamamahagi ng food assistance sa mga taga-Basista na naapektuhan ng bagyong Uwan. Ito ay ipinapamahagi sa tulong ng mga barangay officials para maging mabilis ang distribusyon at pangtanggap ng mga recipients ng nasabing food assistance. Ayon kay Mayor Jolly Risuelio, ito ay per family at kung saan lahat ay dapat na mabigyan at walang dapat na piliin. Ayon sa nasabing alkalde, sa mga residente ng Basista na hindi nakatanggap ay ibigay pag-alam lamang sa kanilang mga lokal na o sa mga barangay officials. Ito ay galing sa 30% Quick Response Fund na magagamit lamang kapag nagdeklara ang national o provincial o ang local government ng state of calamity. Nakahanda na ang Pangasinan Asindero na dalhin ng pinagmamalaki ng lalawigan sa pambansang entablado dahil opisyal na silang kumakatawan sa Pangasinan at lumalaban sa NBL Philippines President's Cup Season 2025. Binubuo ng mga elite homegrown athletes mula sa iba't ibang bayan ang koponan na naninindigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III at ang disiplinadong programa sa pagsasanay ni Commissioner Christian Calagio at ng kanyang mga tauhan. Ang koponan ay naglalaman ng katapangan, kahusayan at sportsmanship ng Pangasinan.
Samantala, ang Pangasinan Heatwaves pagkatapos ng mahihirap na serye ng laban sa San Juan Knights, nagtagumpay ang Heatwaves sa panalo mula sa do or die match noong isang gabi. Isa pang laban ang naghihintay sa kanila habang ang kanilang kapunan ay nagpapahinga at naghahanda para sa North Division Finals. Samantala, dito pa rin sa lalawigan ng Pangasinan, ang patuloy ang pag-aabot ng tulong ng pamahalang palalawigan sa mga pamilyang tinamaan ng nagdaang bagyong Uwan. Kasama ang Provincial Social Welfare and Development Office, libo-libong food packs ang naihatid na sa bayan ng Dasol, Infanta at San Quintin. Idineklara na ang state of calamity sa Pangasinan para sa mas mabilis na pag-distribute ng ayuda. Sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III, tuloy-tuloy ang koordinasyon para siniguruhing mabilis, sapat at maaasahan ang tulong sa bawat komunidad. Sa siyudad ng Alaminos, sinimulan kahapon ng pamahalang lungsod ang pag-release ng mga allowance at sertipiko ng mga scholar para sa benepisyaryo ng Category B para sa unang semestre ng academic year 2025-2026 na may kabuang 3,813 scholars ang tumanggap ng tulong pinansyal sa Don Leopoldo Season Convention Center na muling nagpapatibay sa patuloy na pangako ng lungsod na pagpapalakas ng edukasyon at pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataan dito. Ang inisyatibang ito ay nananatiling isa sa mga pangunahing programa sa edukasyon ni Mayor Brian Celeste na idinisenyo upang pag-aanin ang pinansyal na pasanin ng pag-aaral at hikayatin ng mga mag-aaral na mapanatili ang natitirang akademikong pagganap. Sa kanyang mensahe na pinarating ni City Councilor John Marion Fontelera, ipinahayag ni Mayor Art Brian Celeste ang kanyang walang tigil na suporta para sa kapakanan ng mga kabataan ng lungsod at binigyan diin ang kanyang layunin na higit na may angat ang kalidad ng edukasyon sa Alaminos. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nakamit ng National University ang pangarap nitong 4-peat ng magkampyon ng mga ito sa katatapos na 2025 Shakey's Super League Pre-Season Unity Cup noong Sabado ng gabi. Ang kanilang laro ay ginanap sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila. May panibagong misyon ang Lady Bulldogs. Ito ay ang 3-peat sa UAAP sa susunod na taon. Samantala sa basketball naman, sisimulan na ang training camp ng Gilas Pilipinas bilang paghahanda sa FIBA World Cup Asian Qualifiers na raratyada sa November 28. Nakatakdang pumasok sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna ang Gilas Pilipinas para masiguro ang perpektong kondisyon bago sumalang sa first window ng qualifiers. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung pumatagapagbalita, ako po si Susan Valdez. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Kantabay natin sa technical side si Ellie Garcia. Ang oras po natin ganap ng alas 5:25. DWIZ. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko
awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:30 at welcome po sa ikalang bahagi nating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami, hinahanap ko 36 days to go before Christmas. Tama ba ka, Ellie? 36 days na lang, ano? Kasi malapit na. Ayun, 37. Kasi kanina naka-off. 37 days to go before Christmas. At syempre, narito pa rin yung mga tagapagbalita ko po, Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Ayan, araw po ngayon na Lunes at Monday flag raising ceremonies, regular sessions ng mga sanggunian. Kasama na dyan ang sangguniang panlalawigan, ang presiding officer, si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Yan, pero kahapon, sinalubong tayo ng bandang hapon. Binulabog tayo. Napakaaga ng bagong taon. Oo. Kahapon. Ito yung wala nang goodbye Philippines, goodbye world, goodbye universe. Mas malakas pa siya sa
Goodbye Universe. Oo. Naglalaba ko noon Kala ko merong sumabog dun sa bubungan namin. Hinihintay ko mahulog ko ano man yung nalaglag. Wala naman. Nagkataon may mga motorsiklo na malalakas ang tunog. Yung may pakasalanday kinay. Sabi ko, ano kaya to? Pwedeng ireklamo itong mga tuwa. Kung yung katabalan ko, aman. Oo, yung mga yung big bikes. Oo, tapos maya-maya may dumating na malapit daw lang yung pagsabog doon sa bahay ng kaibigan nga natin, si Grace. Kaya agad akong tumungo, siyempre, ng palusanin na namusanin ka, medyo abayagan. At hindi ka na makapasok ng marami ng sasakyan. Andun na yung mga rescue ambulance, at iba't iba pang mga vehicles na kasama ni Mayor Belen Fernandez doon sa area. So, pinunta natin yung lugar at yung nakita natin talaga, akala ko basurahan kasi ang daming basura. Yung pala yun yung mga materyales ng paputok. Yung mga papel. Oo, nagliparan doon sa area. Tapos parang baha, yung pala yung tubig na yung tubig na para pamatay sunog. Pero yung area hindi pa yun doon. So pinunta natin ulit. Meron ng pulis sa do not cross. Pero nag-cross pa rin ako. Pero kailangan maging mabait kasi binabantayan nila yung area kasi pagkatapos nga nung malakas na pagsabog may mga may mga pagsabog pa at posibleng meron pang pagsabog doon sa area kaya bawal pang lumapit dun sa lugar. Pero isang shanty, parang daw yun parang isang bahay yun na walang may-ari. Kasi yung yatang may-ari matagal nang patay. So pero parang siguro merong mga borders doon. Walang kaalam-alam yung mga kanilang mga kapitbahay o maging si kapitan. Ano yun? Nakaseparate siya sa kabahayan? Oo, interior yun interior, malayo sa malayo sa main thoroughfare ng Tubong, papasok ka pa sa may interior pa, tapos may papasukan ka pa ulit. So malayo siya doon sa lugar at parang parang compound, sabi ni kapitan. So hindi mo yun mapapasok basta-basta kasi parang compound, pero nasa likod na bahagi na siya ng ng isang compound. Siguro kung may pumapasok doon ng mga sasakyan na dala yung kanilang mga materyales para sa paggawa ng paputok, hindi mapapansin. Actually, kung ano yung karga niya. Oh, actually hindi makapasok ang sasakyan. Hindi nga, sasakyan ng may-ari. Oh, siguro naka-tricycle. Sasakyan lang yun, hindi naman, kaya yung mga dala, hindi ka naman magtatap. Hindi rin daw, parang hindi mo hihinalain. Oo. Sabi ng mga kapitbahay, hindi mo hihinalain na merong paggawaan doon. So siguro napaka-discreet nung ginagawang paputok o hindi pa sanay na sanay. O, siguro, at saka nakapag-imbak siya ng maraming ang dami talaga. Materials niya. At yung sa lakas na impact, yung ang layo ng epekto nito, yung mga kapitbahay mula doon sa malayong lugar kasi nakasilip din yung mga kapitbahay. Sabi nga nila, yung makabahayan nila. So hindi lang ilang bahay ang maraming bahay ang naapektuhan na nasira yung kanilang yung kanilang mga bintana. Kaninong bahay kaya ito? 2-story. Talagang yung mga bintana niya sabog. Si yung bahay yung ating kaibigan, si Grace, talagang nanginginig pa sila pumunta tayo doon. Akala daw nila merong sumabog na eroplano. Siyempre kasi sa taas ng dinig mo di ba? Parang bubong din nanginginig sila pero yung akala daw nila eroplano. So nung tignan niya yung bahay niya, halos buong bahay yung kisame niya umangat. Ito, kaninong bahay kaya to? Ay, mas grabe yung niya na. Oo. 2-story. 2-story. Yung mga bintana niya basag-basag. Nagsabog din sa loob. Wreck siya. Nakatayo pa yung bahay, kaya lang... O kahit yung mga doon, yung lugar na yan, yung malapit na doon sa area. Yan na yung mismo yung area, yung pinakahuli. Yan. Ito yung bahay, Yan yata yung yan yata yung malapit na yan yata yung bahay na sa tabi niya. Sa likod niya, yung yan nga yun, yung may cross line na yan, yung merong police na yan, police yellow line, ba tawag yan? Yellow line. Police do not cross. Oo. Yan yung yan mismo yung sa police likod line. Niya, sa likod niya. Pero yung mas malapit na yan pero yung dun sa bahay nga nila Sis Grace, yung pati yung salamin sa sa table, basag din.
Yung mga, alam mo yung mga ganun yung sa sakit, tawag yan, sakit, yung takip na masakit, nangatanggal-tanggal yan ha. Tapos yung mga ilaw nila sa taas, yung chandelier, meron mga na-dislocate. Talagang malaking damage. Malaking damage at yung saka epekto nito sa mga kapitbahay. Maraming mga kabahayan ang na-damage yung kanilang mga bahay. Sino may-ari nun? Wala pa nga sabi nga nung kausap ko, matagal na raw patay yung may-ari. So, siguro may nakakaalam. Kamag-anak siguro na wala na yung may-ari. Oo, may kamag-anak siguro na sila lang nagpapaupa. Actually, darating nga anong bandang na natin na hintay yung EOD para malaman din yung kung paano nasimula, kung ano yung mga kung ano man yung kanilang iimbestigahan doon. Pero yun nga, sabi daw ni Mayor, kasi nasa lubog na natin siya, palis na siya nung dumating tayo. Sabi daw ni Mayor, ditatuhan daw nila yung mga damage ng kanilang bahay at magbibigay daw ng pinansyal na tulong papaayos ng kanilang bahay, yung mga residente ng Tabang. Dito sa sa Facebook ni Mayor Belen Fernandez, sabi dito, isang individual ang malubhang nasugatan at agad na isinugod sa ospital, habang patuloy na biniberipika ang lawak ng pinsala at ang kabuang bilang ng mga apektadong pamilya. Oo, yung isinugod. Actually, dalawa sila isinugod. Isang senior citizen, yung isang senior citizen daw medyo wala naman siya doon sa area mismo, malapit siya sa area. So, sa lakas ng impact yata yung kung nunayog-yog sa abong, lalo ng mga tao. True, oo, tama nga. Pero yung yung isinugod nila talagang super lapnos, yung buong katawan. Oh my gosh. Kaya kaya, worker yun? O malamang, kasi nandun siya yung nandun sa loob. O kung naman yung kanyang ginagawa. Kaya hindi nga alam kung wala nga nakakalampa dahil nga yung isinugod nga yung yung sa ospital, yung ang tawag nito, yung nandoon mismo sa paggawan, masasabing illegal na paggawan kasi nga na-discover yun at wala nakakaalam na mayroong paggawan ng paputok doon. So may tuturing yun na illegal kasi nga hindi alam ni Kapitan Gomez yung paggawaan na yun. Oo, kasi bago yan makakuha ng business permit sa local government unit, dapat meron muna siyang barangay. So, kumbaga, all the while ako, personally, akala ko wala na dito sa lungsod ng Dagupan dahil ilang beses nang nagkaroon ng sunog, di ba? Diyan sa bahagi ng Bacayao. Yung mga pagputok na ganyan at sunog. Pero ito yung napakatindi nito. Na hanggang as far as you can imagine outside Dagupan, narinig nila yung pagsabog na yon. Yung mga kaibigan nga rin natin sa kabilang himpilan na dumating din, dinig din hanggang doon sa kanila, doon sa bunuan. Yung lakas ng pagsabog. Tapos so imagine natin yung mga residente doon. Oo. Akala nga nila eroplano na yung sumabog. Yung usok na nga lang, ayan, syempre makikita kahit sa malayong lugar, ano kaya yun? Ayan, yung mga hindi siya simpleng pagsunog kasi kakalat ka agad yung usok, makikita mo, pero yung usok niya, kita mo buong buo pa rin. Halatang pagsabog talaga. Kung yung pagsabog nga ng bulkan, makikita mo. So nakita mo? Oo. Ako hindi, kasi siyempre matatas na building yung Tapos yung saan lakas-lakas po niya. So yan na po yung sabi dito ni Mayor Belen, ang let's celebrate Christmas and New Year, naligtas at masaya. Ito, nagnanais silang kumita ng malaki. Pero nakaperwisyo hindi lang sa kanila, kundi ganoon din sa mga kapitbahay nila. Ayan, panawagan nga ni Kapitan Gomez, siguro sana maging aral ito, yan, sa lahat pa ng mga merong factory dyan, may mga paggawaan ng paputok dyan, at sana iwasan yung illegal na paggawa ng paputok. Siguro mas maganda nga kumuha na sila ng permit para mabigyan din sila, mag-guide sila ng tamang proseso ng para na rin sa kanilang kaligtasan. Yung mga nagtitinda na nga lang ng mga paputok pag malapit na yung New Year, meron silang mga permit kinukuha sa Police Regional Office 1 Tsaka meron mga safety precautions, meron mga tubig na nandun na sa tabi nila. May at yung klase ng paputok, may regulasyon kung ano yon. Kaso itong mga to, siyempre sila yung gumagawa, walang regulasyon at
talagang nakaimbak ko naman yung mga nakaimbak doon sa nila. Doon sa andun pati parang tawag ito yung mga ginagamit sa yung alam mo yung cone ba tawag doon? Oo. Yun, yung mga dami. Tsaka yung, pang fountain. Yun, yung parang pang fountain. Tsaka mga balat, colorful. Yung mga nandun. Kala mo nga, basurahan Yung pala, kala mo yung area ng pinag-anuhan niya. Yung bahay, banda doon. Pero yung mga materialis na sumabog, napakalayo napakalayo ng pinagsabugan. So, yun yung siguro yung nakikita mong yung talagang lakas ng impact nito. Ito siya, Ay, grabe. Buong-buo yung usok niya sa taas. Grabe, hindi ko kaya kahit sa malayo, makikita mo. Ano kaya yun? Oo, Parang talaga, parang ay makikita. Yung kausap nga natin si nanginginig pa rin Ilang oras na yun, pero nanginginig pa rin yung mga residente doon. Pero yun, yung linggong-linggo na, pero hindi pa natin alam na kumusta na yung, hindi pa natin alam yung sitwasyon ng mga biktima. Ng mga biktima na isinugod nga kahapon diyan sa Region 1 Medical Center. Okay, so mamaya antabayanan natin. Mamaya itong araw na to, parang wala session last week, di ba? Parang wala. Last week. Oo. 10. 17 ngayon. Malapit ang mag-December. Malapit ang mag-2026. 37 days to go, pero wala pang hindi pa natin masyado ramdam dito sa Dagupan. Pero yon, sa Malasiki, sa Nangkapyan, meron ng pailaw doon, yung kanilang Christmas village. At sana naayos na rin ng bayan ng Bugalyon yung nasira rin na kanilang Christmas village at na muli na nilang napailawan kasi nga yung bagyong Tino, ayan, maraming nasira dun sa kanilang Christmas village, kaya nga pansamantala muna itong itinigil yung pagpapailaw para maayos muli, pati mga wirings doon. Importante yung mga wirings para safe na safe. Para yun nga, para pagkatapos ng kapag maganda na uli yung panahon, sabi niya, sis maganda naman na at mukhang sana wala na yung 4 pa na nakareserbang bagyo. May 4 pang pangalan Wag na. Panangasi, wag na. Kapag maganda na yung panahon, sisimulan na ulit nila yung pagbibigay aliw sa kanilang mga kababayan at kalapit-bayan. Ito naman, may nakita akong post sa Facebook. Soft opening on November 29, 2025 ng Blue Sky. Alam niyo yung kinover nating groundbreaking sa Bayambang, BYB. Diba, unang magagawa doon yung theme park. Ito magbubukas na siya. May ticket. May entrance. Hindi, nakita ko pa lang yung yung post Oo, pero nakikita ko ilang araw na meron siya entrance. Ayan. So, maraming pasyalan na maaga yung kanilang mapagbubukas yung mga local government units diyan sa Eastern Pangasinan. Ang dami na yung nakikita nating teaser nila ng kanilang Christmas village kasama na ang bayan ng Tayug. Siyempre, hindi magpapahuli dyan. Ang napakarami sa Eastern Pangasinan. San Nicolas, San Manuel, Balungaw, halos lahat sila dyan merong mga Christmas village. Pagbibigay saya sa kanilang mga kababayan na hindi na nila kailangan pumunta sa malayong lugar. Right there sa kanilang bayan ay meron na. Pero yung iba, lalo na yung mga may sasakyan, talagang sinasadya nilang umikot. Dala nila yung kanilang pamilya. Pero ang masayang-masaya sina Congresswoman Rachel Arenas at saka si former Deputy Speaker Rosemary Baby Arenas dahil nung unang taon na binuksan nila yan, ang daming dumadayo na mula outside Malasiki. At talagang nagkakaroon ng traffic. Dahil nga, mga tricycle yan, may mga sasakyan, barangay road po yun, medyo makitid. Pero tumutulong ang barangay council para naman sa pag-maintain ng maayos yung pagkakaparada ng mga sasakyan. And I think may designated parking area na yan. So, pwede nyong pasyalan. Pag may oras po kayo, dalhin nyo yung mga anak nyo. Sabi nga ni Congresswoman Rachel Arenas, dalhin nyo yung mga anak nyo dyan sa Arenas Christmas Village sa barangay ng Kapyan. Malasiki. Medyo bulubundukin yung area na yon, pero makakauna na kayong makapunta. At pagdating ng December,
ay mapupuntahan nyo rin yung ibang lugar. Ayan. Pero mga kaibigan, ang bilis po na oras natin. Ganap na po alas 5:46. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 275-522-2617. Reserve your tables now. Time. It is now 5:47. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matakbo sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Ang bilis na orasan natin, ganap ng, meron pang 9 na minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ay, alas 9 ka dyan. Alas 6 ng umaga. Second day ngayon ng rally ng Iglesia ni Cristo.
Oh, parang 16, 17, 18 ba yun? Oo, so 3 araw at may mga mabilis lumabas ang mga fake news, mabilis lumabas kahit sa anong issue, lumabas yung mga paninira, tapos may mga post na ang yayaman pala ng mga iglesia, kundi wala na nasa hotel, samantalang yung kanilang mga members andun sa kahit naman sa ibang mga normal na pamumuhay, di ba? Normal na mga tao, may mayaman, may milyonaryo, may milyonaryo, may mahirap. Ang gano'n to relihiyon ka mo? Kaya syempre sila, matagal na nilang alam yung schedule. So yung may kakayanan, nakapag-book na sila ng kanilang hotel rooms ng ilang araw. Meron naman yung para ma-attenan nila lahat yung 3 days, meron naman yung isang araw lang yung punta nila, bibiyahe. So yung mga, para sa atin, comments na gano'n, na yun? Demolition. Yun yung mga antay. Tapos meron, yung isang pinakita, parang lobby ng Manila Hotel yun O lobby ng isang malaking hotel. Dito sila, nagpapalamig, kumakain ng Siyempre, meron sila kung kaya nilang pumunta sa isang malamig na lugar, doesn't matter, di ba? Kaya lang yan, pabilisan ng demolition job. Tapos yung kay Zaldico, sabi, yung sasakyan daw na pinagsakyan ng mga malimaleta ay yung start nung plate number, yung letra, parang dedicated yon sa Davao. Inililink na naman. Registered sa Davao. Pero yan parang may mga kasi. Biglang gano'n ang reaction. Tatawa ka na lang. Kasi di ba parang yung dito sa atin, sa Pangasinan, sample lang. Gusto nila, meron yung pagbili nila ng bagong sasakyan, gusto nila ang plaka registered sa Manila NCR para taga NCR. So kumbaga kung saan gustong iparehistro. Di ba nakakatuwa? Yung mga kaibigan din natin na miyembro ng INC, yan nakita natin yung post nila na picture taking nila. We are here not to meddle in politics, we are here to express yung concern nga nila against corruption. Wala naman silang binabanggit na pangalan. So, yung mga tatamaan, siyempre yung mga yan, hindi man sila binabanggit na pangalan, pero may mga nasasaktan. Kaya bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Ganun lang yung nito. Pero good morning kay Jane Jinky Alagadan. Sabi niya, good morning Ma'am SY and Ma'am Liway. Thank you for coming last Saturday for Paul's birthday. Belated happy birthday muli kay Kuya Paul at maraming salamat. Magaling pala siyang kumanta. At busog na busog po kami. At saka masarap daw yung pansit. Sabi ni Mr. Y. Masarap lahat. In short, meron akong balkot. masarap lahat. Lalo-lalo na ako ang food. Galing dyan sa, kasi sa socialite yun yung area. Masarap sa Magic 3-in-1. 3-in-1. Pero syempre, masarap Magic 3-in-1 ba yun? O Magic All-in-1? All-in-1. Ayan, Magic All-in-1. Pero matatagpan nyo po yun sa yung dating socialite. Ayan. Sa building ng socialite. Ayan, building ng socialite. Kasi andun pa si socialite. Yung socialite, yung tawag nito? Money changer. Money changer. Then money is buy, blah, blah, blah. Good morning, kay... Andun yung, yung kasama ni Mama Tain tropa. Andun sila lahat, nakakatuwa sila. Andun na ang tropa at magagaling silang kumanta lahat. Ayan. Kay Bogs Vidal, good morning. Kay Ambi Cantago, kay Cecilia Morante, good morning din. At saka kay Sis Grace, at saka kay Nanay Dading. Nanay Dading, kumusta po kayo? Sana okay na yung pakiramdam. Ganon din kay good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mark. Kumusta rin po kayo? Malayo po ba kayo doon sa pinangyarihan ng pagsabog? At sana okay din po kayo. Si Nanay Dading parang wala lang, nagtutupi pa rin ng damit. Yan. Pero si Amigan Grace, manggiw-giw manggiw-giw. Aminso gana to. Okay, merong meron palang Pangasinan Asindero. Yan na yung di ba? Yung team noon, bukod dun sa heat waves, meron pa tapos sila, merong isang palaro, yan na yung gamit na pangalan. Pangasinan Asindero. Oo, pero bukod pa ito dun sa Pangasinan heat waves. Iba yun. Kasi after nung games nung Maharlika, nung MPBL, tapos may palaro. Iba kaya itong Pangasinan Asindero? Last year pa yan o nung mga nakaraang tayon. So ito na.
It's a different team. Ayan, sasabak na sila sa NBL Philippines President's Cup Season 2025. Ayan, ito namang going strong itong Pangasinan Heatwaves. Mukhang parang parating na sila, naghahanda na sila para sa North Division Finals. Ibig sabihin, kakarating sila sa finals. Very good. Yan. Isang laro sa isang pagkakataon, kwanto. Yan, abangan natin. Mukhang lumakas itong team ng Pangasinan Heatwaves. Okay. So, kahapon din sa siyudad na Alaminos, Sunday din pero ang pagsabog doon na nangyari, pagsabog para sa pamimigay ng financial allowance ng mga scholars, so may 3,000 scholars ang tumanggap ng kanilang mga allowances. Ito yung mga category B na scholars, kasi yung category A, yun yung matatanggap ng 20,000 monthly na allowances. Ito yung mga talagang super naman yung kanilang talino. Dapat hanggang 97 yung kanilang score. Grabe, no? Yung average nila, 97. 97. Pero marami yung ganon na talagang, yun yung tatawagin natin talagang scholar. Pinaghihirapan talaga nila yung i-maintain yung kanilang scholarship. Kasi meron po yung mga gumagraduate ng senior high school, valedictorian, salutatorian, na hirap pa rin, lalo na yung mga galing sa mahirap na pamilya, hirap silang makakuha pa rin ng scholarship sa mga schools kung meron man, percentage lang. Tapos, syempre, problema pa dyan, yung iba pang panggastos nila. So, importante, napakalaking bagay yung 100% scholarship o yung malaki yung natatanggal dun sa kanilang sa bigat ng kanilang dinadala sa kanilang pagkolehiyo. Ayan. Sana yung scholarship program ng gobyerno, ito yung ano naman tawag doon sa scholarship ng gobyerno, yung sa lahat naman nag-aaral sa sa universal scholarship. Sa CHED. Yung mismo ng gobyerno, universal scholarship program nito sa mga state universities. Sana tuloy-tuloy 'yon. Sana tuloy-tuloy para naman yung mga nag-aaral nga sa mga state universities, tuloy-tuloy din yung kanilang mga scholarship grants din. Ayan. Pero mga kaibigan, good morning kay Madam Rose Ke. Good morning, Madam Rose. And congratulations pala. Ito, meron ng pa-breakfast ito kay Vice Deputy, Vice District Chairman elect Susan Yadaw. Election nung kailan yung anong araw yun? ng Inner Wheel. Kala ko sino na binabati. Inner Wheel Philippines District 379. Ayan, kaya magbe-breakfast kami mamaya dyan ng gusto ko yung bangsilog. Ayan, sarap yung bangsilog yan. Cafe. Pero masarap din pala yung soup nila dyan sa baba. Yung kanilang mga mushroom soup, ganun. Pwede na yun, ulam na yun. Pero mga kaibigan, wala na po tayo sa Kuya Benji Tan, good morning. Wala na po tayong sapat na oras. Santabayan na po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Kaeli Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.